Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Napakahangal ang mga taong hindi nakakikilala sa Diyos. Nakikita nila ang mabubuting bagay sa daigdig, ngunit hindi nila makita ang Diyos na buhay. Pinag-aaralan nila ang kanyang mga nilalang, ngunit hindi nila nakilala siya na lumalang sa mga ito. Sa halip, ang apoy, ang mabilis na hangin, ang unos, ang mga bituing naglalayag sa karurukan, ang rumaragasang tubig at ang mga tala sa kalangitan, ang kinikilala nilang mga Diyos na namamahala sa daigdig. Kung kinilala nilang Diyos ang mga ito dahil sa kanilang angking kariktan, dapat ay malaman nilang higit na dakila ang lumalang sa lahat ng iyan, ang Panginoong may kapal. Siya ang pinagmula ng lahat ng kagandahan, ang lumikha sa lahat ng mga ito. Kung namangha sila sa kapangyarihan ng mga ito, dapat nilang malaman na higit ang kapangyarihan ng lumikha sa mga ito, sapagkat sa pagmalas natin sa kalawakan at kagandahan ng sangnilikha, makikilala natin ang lumikha. Baka naman hindi sila dapat sisihin ng lubos. Maaaring nagsikap silang makilala ang Diyos, ngunit naligaw lamang sa kanilang paghahanap. Sa pag-aaral ng mga bagay na nasa paligid nila, lubha silang naakit sa kagandahang kanilang nakita, hanggang sa naniwala silang Diyos nga ang mga ito, ngunit wala silang tunay na maidadahilan sa kanilang pagkaligaw. Kung nakayanan nilang pag-aralan ang sansinukob, bakit di nila nakilala ang Panginoong may likha sa lahat? Ang salita ng Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay, gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, nag-aasawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Sa araw na iyon, ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang mga ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot. Ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may 2 lalaking natutulog sa isang higaan sa gabing iyon. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May 2 lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwitre. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay Biyernes na naman, narito tayo sa ating programa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan sa ilalim ng liwanag ng salita ng Diyos, ginagabayan tayo
ng ating Panginoon kung paano natin paghahandaan ang kanyang pagdating sa huling araw. Ang ating ebanghelyo ngayon ay nakababahala. Pinagsabihan ni Jesus ang kanyang mga disipulo. Sabi niya, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Ganon din sa panahon ni Lot. Ang mga tao daw ay nagsisikain, nagsisinom, nag-aasawa, kumbaga busy sa kanilang pangkaraniwang buhay araw-araw. At bigla na lamang dumating ang disaster. Malaking baha, biglaan na pagkasira, kamatayan. Ganon din ang haharapin natin sa pagdating ng anak ng tao. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sa pagdating ng katapusan ng lumang daigdig at papalitan to ng bago, ang mga tao ay walang ideya o kumbaga pagpapahalaga sa kanilang paghahanda. Walang kaseryosohan. Ang tao ay kampante, nauhumaling sa kanilang mga ari-arian, kapangyarihan. Maraming gustong malaman sa mga bagay-bagay, pinakikialaman natin ang buhay nga ng buhay ng ibang tao, abala tayo sa mga balita, sa mga nangyayari sa mundo. Pero hanggang doon na lamang, hindi natin tinututukan o walang direksyon anumang mga desisyon natin ginagawa natin sa haharapin natin pagdating ng anak ng tao. Nahuhumaling sa mga bagay-bagay. Bakit kaya? Sinasabi sa Aklat ng Karunungan, ito yung sa unang pagbasa, na yung mga kagandahan daw, mga kapangyarihan sa ating kapaligiran, nakikita ng sanlilikha ay tumutukoy palagi sa mas higit na kadakilaan ng Diyos, ng ating manlilikha. Dahil ang nilikha ay sumasalamin sa karakter at kaluwalhatian ng Diyos. Ang mensahe ay pinaabot sa atin sa pamamagitan ng tahimik na pagsaksi ng kalikasan ng mga magagandang bagay ng kalangitan na namamalas at nagsasalita sa sangkatauhan. Nabigo ang tao na kilalanin ang Diyos bilang manlilika. Sa halip ay sinamba ng tao ang mga bagay na nilikha lamang at ginawa niya itong Diyos-Diyosan. Naging abala tayo sa mga bagay-bagay. Inagaw nito ang ating atensyon at nadikit na tayo dito sa halip na magalak tayo sa may likha ng mga bagay na ito. Sa pagnanais natin na maging maligaya at makuntento, masyado tayong nahumaling at di na tayo makahiwalay sa mga bagay sa mundong ito. Alam niyo, hindi naman tayo nilikha para sa mga ito Ang pagkahumaling natin sa mundo ay di dapat maging hadlang sa pang-espiritual na paghahanda natin sa pakikipagtagpo natin sa Panginoon sa huling araw. Biglaan ito at mabilis na pangyayari. Kaya't ang huminto para balikan pa ang mga bagay na ito, yung mga iniiwan natin o iiwanan nating bagay, yung pag-aalinlangan natin na talikuran o manghinayang pa sa luma nating buhay, ay magpapahamak lamang sa atin. Ngayong araw na ito, pinararangalan din natin si Elizabeth ng Ungria. Kung tutusin, dahil isa siyang maharlika, prinsesa, maaari niyang samantalahin ang kanyang kapangyarihan. Maging alipin niya ang mga tao na nasasakupan niya, pero sa halip, pinaglilingkuran niya ito. Pwede niyang gamitin lahat ng kung ano meron siya para sa sarili lamang. Pero pinili niyang maglingkod lalo na sa mga may sakit at may hirap. Kaya naman nagkaroon ng espesyal na lugar siya sa mga tao na napakarami. Maaring nakita niya rin at narinig ang tinig ng Panginoon sa mga taong ito, sa kanyang mga nakakasalamuha, lalo na't sa mga nangangailangan. Alam niyo, kailangan natin makita ang Diyos sa ating paligid.
Tingnan din natin ang ating paligid. Kasi sino ba talaga yung masayang tao? Hindi naman yung maraming ari-arian, hindi naman yung nakakaluwag sa buhay na ito, kundi yung mga tao na di na nabubuhay sa kanilang sarili, kundi para sa kapakanan na ng kanilang kapwa. Sila yung tunay na maligaya. May dinagdag si Jesus sa huling bahagi ng ating ebanghelyo na medyo palaisipan para sa atin. Sabi niya, kung saan naroon ng mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buitre. Kung pipiliin natin ang kamatayan, sa madalit salita, matatagpuan natin ang kamatayan. Mas pinipili kasi natin minsan na abandonahin ang Diyos kaysa sa mga tira-tira lamang ng mundong ito, sa mga bagay na nawawala, naglalaho, namamatay. Pero ang panawagan para sa atin ay para sa buhay. At binibigyan tayo ng Diyos ng karunungan upang matagpuan natin ito araw-araw. Gantimpalang buhay sa dakilang araw na kung saan tatagpuin natin ang Panginoon na mahahayag ang anak ng tao. Marami pong salamat sa inyong lahat at ngayon tayo mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, gabayan mo kami na maging mapagbantay at laging handa. Namumuhay araw-araw sa iyong kagandahang loob, naghihintay sa iyong pagdating. Tulungan mo kami wag panghinaan ng loob dahil sa mga alalahanin sa mundong ito. At ituon namin ang aming sarili pagsasabuhay sa iyong mga salita. Lahat na ito iniling namin sa ngalan ng iyong anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.